Nakakaiyak, nakakakilig, Nakakatawa, nakaka-inlove. Dear MOR. Dear MOR, magandang araw sa inyo, Popoy at Bea. Gusto ko rin sanang batiin yung mga solid listeners ng Dear MOR. Ako nga pala si Mylene, 28 years old, and I'm a business owner dito sa Bulacan. Matagal ko nang gusto magpadala ng kwento sa inyo, pero ngayon lang ako nagkaroon ng lakas ng loob na isulat ito ng buo. Actually, na-inspire ako ng mga kwentong na-feature nyo tungkol sa mga mag-asawa. Popoy at Bea, kinasal ako sa aking asawang si David noong 2019. And honestly, sa mga nagdaan na taon ay may mga discoveries ako na talagang bumago sa pagsasama naming dalawa. Popoy at Bea, bago pa man kami ikasal ni David, ay nagkasundo kami na hindi namin magiging priority ang pagkakaroon ng anak. Nangako kami ni David na mas uunahin naming magkaroon ng masayang marriage kesa ang pagpapamilya. Kaso kasi sa lifestyle namin ang desisyon na ito. Pareho kami ni David na sobrang hilig mag-travel. Hindi na namin mabilang kung ilang beses na kaming nakabiyahe na dalawa. At Popoy at Bea, we don't back down to any activity. Kaya nga bago pa man kami ikasal ni David, ay sinabi niya sa akin na wag muna kaming bumuo ng pamilya. Mag-enjoy muna daw kami. Popoy at Bea, in the early years of our marriage, talagang sinapuso namin ni David ang pangako namin. Whenever we are being intimate sa isa't isa, ay sinisiguro namin na we are both using protection. Dahil nga dito, David and I managed to retain our pre-marriage lifestyle. Kaso nga lang, Popoy at Bea, habang tumatagal ang pagsasama namin, bigla kong naramdaman na parang gusto ko na magkaanak. I mean, oo, may promise kami ni David sa isa't isa. Kaso, the more I see kids running around sa mga social gatherings na pinipuntahan ko, the more na parang ginugusto ko nang magkaroon ng baby. Popoy at Bea, nung sinabi ko nga ito kay David, ay medyo nagulat ako sa naging reaction niya. He wasn't necessarily thrilled about the idea. Actually, parang nagalit pa nga siya eh. Talagang ni-reiterate niya sa akin yung promise naming dalawa. He even said na ang dami naming mga planong masisira kapag nag-decide kaming magka-baby. Tama naman si David. Pero the way he said it na parang galit pa siya sa akin really caught me off guard. Dito na nga pumasok sa isipan ko na baka may tinatago ang mister ko sa akin. Labo, labo, ayaw dumiretso, may liko ng medyo, kulang sa remedyo, labo, labo. Ano ba ang tinatago? Magkahalo, paano, paano? Ang tiwala, pag naglaho, mabalaho, paano, paano? Mas malinaw pa sa sikat ng araw ang tapat, walang hadlang. Ang pag-ibig na panay patlang, paano, paano, paano? Walang kalaban-laban, no bumalas. Labo, labo, biglang nagkalaglagan, no bumalas. Labo, labo, lumulubog, lumilitaw, umuumpog, bumibitaw, kumakabog, umiikaw, oh bumalas. Labo, labo, ewan ng sistema, sobra kang madrama, hanip mong eksena,
na. Labo, labo, hirap ka usapin, ayaw mo umamin, duda ka ba sa akin? Labo, labo, ano ba ang tinatago? Magkahalo, paano, paano? Ang tiwala, pag naglaho, mabalaho, paano, paano? Mas malinaw pa sa sikat ng araw ang tapat, walang hadlang. Ang pag-ibig na panay patlang. Paano, 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 paano? Walang kalaban-laban, no bumalas. Labo, labo, biglang nagkalaglagan, no bumalas. Labo, labo, lumulubog, lumilitaw, umuumpok, bumibitaw, kumapagog, umiikaw, oh bumalas. Labo, labo, isang hiwaga ng ulan sa nakapayong, walang isang sagot sa iisang tanong. Kapag umuo ay babawi ng siguro, walang paglipat ng porsyento ng segundo. Hindi naman humihindi rin kung sa bagay, bukod sa ayaw mo na tayo'y magkaaway. Patawad kung hindi man nauunawaan, sadyang malabo pa sa labo ng hidwaan. Mas malinaw pa sa sikat ng araw ang tapat, walang hadlang. Ang pag-ibig na panay patalang. Paano, 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 paano? Walang kalaban-laban, no bumalas. Labo, labo, biglang nagkalaglagan, no bumalas. Labo, labo, lumulubog, lumilitaw, umuumpok, bumibitaw, kumakabog, umiikaw, oh bumalas. Labo, labo, walang kalaban-laban. Labo, labo, biglang nagkalaglagan. Labo, labo, lumulubog, lumilitaw, umuumpog, bumibitaw, kumakabog, umiikaw, oh bumalas. Labo, 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 labo. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Mga kapamilya, oras na natin. It's 30 minutes makalipas ang alauna ng hapon at yan na nga, no? Ang unang bahagi pa lamang ng kwento ni Maylene at ng kanyang boyfriend na si David na travel pa more. Pero Husband na nga daw. Ay, husband pala. Husband na travel pa more, pero kung madadagdagan ng pamilya nila, ayaw pa. Ayan, bakit kaya nagkaganoon itong si Maylene at si David? Pero alam mo Bea, para sa akin naman, 'di ba? Edi sige, yun yung plano nyo eh. 'Di ba? Yun yung plano nyo pa noon. Siguro mas ang pangit lang talaga is the reaction, 'di ba? Yung response nitong si David na para namang sabi niya kasi parang galit yung reaction. Okay lang naman na hindi pa gusto ko pa mag-travel, gusto ko pa mag-ikot-ikot. 'Di ba? Wag na muna tayong mag-baby. Of course kasi alam nyo, hindi naman lahat ng it's never a requirement na kapag kayo ay nagpakasal na, 'di ba? Ay kailangan meron ng baby after a few months. 'Di ba? It's not a requirement. It should never be a requirement. Ayan, pero kapag ganyan meron naman pala kayong usapan sa una bago nyo ginawa ang pag-aasawa, wag din naman tayong mapipikon kapag dahil sa naisipan mo na, ganun na rin ang iniisip nung isa. 'Di ba? You are still two individuals, 'di ba? Na mayroong mga sarili mga gusto at kailangan na gawin sa tingin ninyo. Pero para i-force yung isang bagay sa lalamunan nung kapwa, o kaya naman ay tanggihan na galit pa yung suggestion nung partner mo, teka lang, medyo yan yung hindi naman din maganda. Okay? Oo. Alam mo, tama ka dun, Popoy, no? It's not what you said, but how you said it. Yun yung parang It's the actually manner. nagiging
o nagiging punot dulo ng mga awayan. Kung merong mang sinagot yung asawa mo, reasonable naman kasi tama naman siya na, alam mo yun, wala pa, akala ko ba ang plano natin, wag muna mag-baby, tas bigla kang magkakaroon ng ganyan. Pero kung ako din na nasa posisyon ni Maylene, masasaktan din ako dun sa reaction na parang kala mo nandidiri ka ba sa akin? Ayaw mo bang magkaroon ng anak sa akin? Or parang isa bang kahindik-hindik na pangyayari na kaganapan kapag nag-request ako na magkaroon tayo ng anak or something like that? It really matters talaga kung papaano ka magsalita or yung manner ng delivery mo ng mga sinasabi mo. Hindi mo man mean na maging masama or makipag-away, pero dahil alam mo yon yung delivery mo nakakairita, nakakainis, ayan, naging tuloy ng away. Ngayon naman, with the issue of the baby, well, hindi natin pwedeng invalidate yung nararamdaman ni Maylene. Pero hindi rin natin pwedeng parang isang tabi yung usapan nila na wag mo nang mag-baby. Siguro, dun sa dalawang yon, for Maylene, you have to think about this, Maylene, double, triple times, no? Kasi una sa lahat, normal naman po, alam mo yung tinatawag na baby fever, yung parang bigla kang, parang bigla mong naiisip na, uy, parang gusto ko na magka-baby ganyan, dahil lang sa nakakakita ka ng mga baby, nakikyutan ka sa mga baby, ganyan-ganyan. Pero kailangan mo munang i-assess ang sarili mo, Maylene, ha? Baby fever lang ba yan in a way na nagka-crave ka lang ng feeling na magkaroon ng isang anak, or nasa puso't isipan mo talaga at alam mo talaga na this is your calling talaga to be a mother. You have to know the difference. Hindi yung dahil nakikyutan ka lang sa ay mga anak na sila o kaya naiinggit ka lang na may mga anak sila, gugustuhin mo nakikita sa mga post, Bea pinapakita kasi minsan sa social media, ay nakakatuwa naman si classmate o kaya yung friend ko, ang cute-cute nila nung baby ko. Ang hindi naman nakukuhanan kasi ng camera ay yung mga puyat na mga nanay. Yes. 'Di ba yung hirap sa panganganak ng mga nanay, yung pagpapalit ng diaper, yung pagpamamalengke, pagbili, yung mga hirap hindi nakukuhanan yan sa social media. Correct. Are you emotionally ready? 'Di ba? Para magkaroon na rin ng baby. You may be financially ready, but sometimes you are not emotionally ready yet. Mature na ba ang pakiramdam mo para maging isang ganap na ina? Kasi tuloy-tuloy na yan. It's a lifetime commitment, Maylene. Hindi pa pwedeng nakukitan ka lang, meron kang panggastos. No, kahit mayaman, nagrereklamo sa mahal ng gatas. Sinasabi ko sa'yo. The stress itself of dealing with a child na iyak ng iyak, di mo alam anong dahilan, nagkakasakit, di mo rin alam saan nanggaling, di ba? It's a very big deal talaga. Ngayon naman, for the husband, etong pangangasawa to, nagalit kasi, di ko David. David. Ayan, eto naman, ang dapat sana naging trabaho ni David nung in-approach siya ng asawa niya. It's the responsibility somehow of David to, anong tawag dito, to make sure kung ano ba talaga yung nararamdaman ng asawa. Alam mo yung tinulungan niya sana yung asawa niyang i-deal yung nararamdaman niya na, okay, sinasabi mo yan. Ano yung mga reason? Pag-usapan natin ano yung mga reason, bakit gusto mo, ganyan-ganyan. O susunod natin pag-usapan kung, paano yung mga ganito nating plano, anong balak mo doon, babaguhin ba natin, okay lang ba sa'yo mabago? Alam mo yung ganong klaseng conversation. Hindi yung defensive agad, wow, girl! Wait, teka. Yung nagtaas pa ng boses, Bea. Teka, wala pa na sa usapan yan. Hindi pa. Nagta-travel muna tayo, mag-asawa. Enjoy muna natin ang company ng isa't isa. Sinabi mo lang naman, love, baka pwede na tayo magka-baby. Tapos, yun lang rin talaga yung pangit sa nagawa ni David. Kasi nga, nagbabank tayo, of course, doon sa pagkakakwento ni Maylene na halatang nagalit si David. 'Di ba yung overreaction niya doon sa bagay na yun. Parang tama lang rin naman na pag-usapan natin, 'di ba? Pero mali rin naman, Maylene, yung para pag-isipan mo yung asawa mo. Sa bandang huli kasi ano yung sinabi niya? Dito na nga pumasok sa isipan ko na baka may itinatago ang mister ko sa akin. Teka lang. That's also an overreaction on your part. Diba? Nang dahilan sa medyo
off yung naging sagot ng mister mo. Nag-overthink ka na rin. Di ba? Alam mo, May tinatago to sa akin. True. Agad-agad. Yung parang, ang tawag dito, iba yung kinagalit, may kinagalit yung asawa dahil meron kang binlurt out na, alam mo yon hindi pa niya feel. Tapos biglang, hay, niloloko mo, baka ganun agad, no? Hay, may iba to. Hay, may sikreto to. Diba? Parehas silang aning. Parehas silang may aning Garcia side for sure. Ngayon, hindi natin alam how are they going to resolve this, or ito na nga ang nakakatakot dyan, Popoy, no? Dahil nagkaroon ng fixation, matatawag natin ganun etong si Mylene, dun sa baka may tinatago ang asawa ko. O imbes na ang issue nila ay yung issue of when tayo magkaka-baby, baka ang issue naman ni Mylene, aba, meron ka bang sikretong hindi ko alam na pag nalaman ko, masisira ang marriage natin? Naku, aalamin ko yan. Yun ang magiging goal ni ate mong girl. Biglang iba naman din yung angulo na tinignan agad. Huwag din naman ganun. Kasi alam nyo, magiging yan, sa susunod nyo tuloy na pag-uusap, ang tanong mo na is hindi na kailan ba tayo magbi-baby. Ang tatanong mo na, David, upo ka nga. Magkape ka muna. Mag-Nescafe ka muna. Ayan, para po sa mga future, future sponsors namin. Ayan, magkape ka muna dito ng Nescafe. May tinatago ka ba sa akin? Look! Siyempre, tinatago naman. Knowing David, ganyan magiging reaction. Oo! Ganyan naman. Siyempre, nakapagkaping-kapi na. Nakapagkapi na eh. Nakapagkapi na. Di mas medyo hyper na. Gising na eh. O gising na. Sasabihin na naman yan. Ayan, pambihira ka naman. Inalok-alok mo pa ako nitong masarap na Nescafe. Tapos yan agad ang itatanong mo sa akin. Again, para po yan sa future, sponsor natin. At syempre, huwag naman po magtatampo kung copy ko pala yung ibinigay nitong si, nitong si Mylene. Pwede rin ang copy ko. Yan. Ayan, pero kasi, anong tawag dito? Yung Blanca. Copy ko Blanca. Ayun. Copy ko Blanca. Yan. Teka lang. Yung mga tinatanong mo naman sa akin, Mylene naman, tinatanong mo kung may tinatago ako sa'yo. Nagtanong ka lang kung kailan kung kailan natin gusto magka-baby. Ang layo naman nun. And then magtutuloy na yan. It's di ba? May mga dramatista na tayo. Magdudugtong-dugtong. Magsasanga-sanga. Nasa bandang kaliwa yung problema. Tumira ka sa kanan. Bago makarating dun sa bandang kaliwa, umikot na kayo kung saan-saan. Nandito kasi sa kaliwa yung problema. Sa kaliwa lang rin ang pagtatanong. Huwag ka nang ng napakalaking picture, Mylene. Pero nga, sabi natin, merong mga second part itong kwento natin. Pero may tinatago, hindi natin alam. Masyadong, para sa akin, OA yan ako. Ganun mo agad tatanungin, Ayan, pero wala. Correct. Wala namang problema doon. Basta, ito, basa muna tayo ng ilan sa mga reaction ninyo. Sabi ni Clarice Cabrera, promise. Ang promise, ang mahirap sabihin. Laging napapako. Kung magpa-promise ka, gawin mo na lang para makita mo ang resulta na gusto mo makuha sa lahat ng mga bagay. Ayan, nangako sila kasi sa isa't isa na, sige, mag-travel muna tayo. Pero ang hindi nyo sinabi na, sige, sa buong 1 year. Ayan. Kasi meron akong mga kakilala, Bea, pagkatapos nila magpakasal, sinasabi nila, hindi, after 2 years pa kami nagpaplano magka-baby. Kasi either nag-iipon pa, gusto nila yung safe na safe kasi sabi nila ayaw nila. Ito yung mga mga first hand na mga sabi niya, ayoko yung nakita ko na paghihirap ni ate tsaka nung bayaw ko na kinakailangan manghiram sila sa magulang namin, yung mga ganon. 'Di ba? Dahil kinakapos sila kay baby. Yes, gusto na namin maging mag-asawa pero after 2 years tsaka pa lang kami magkaka-baby. It can be done. Ayan, pero dapat kasi merong certain time period 'di ba? Nang usapan ninyo, hindi pwede yung sige yung pakasal tayo pero mag-travel muna kayo. Mag-travel muna tayo. Until when? Until when?
Di ba, kailan nyo plano? Dapat merong after a year ha, tapos magbe-baby na tayo. After 2 years, after 5 years, bahala kayo. Dapat may ganun. Para pwede kang maningil, Bea. Ganyan naman sa mga nagpapautang. Di ba, kahit sa mga nagpapautang, kailan mo babayaran, Bea? Every 10th of the month, every 15th of the month, every day. Uy, every day. 5-6 Ayan. Pero ganun, para pwede kang maningil. At may karapatan. At hindi na kailangang mag-away. Ngayon, in the event na mapagtaasan ka ng boses after, say, 1 year na usapan ninyo, ba't ka lang, sinabi mo after 1 year, naka-1 taon na tayo, travel. Bakit naman naiinis ka pa rin at naiirita ka pa rin na binring up ko na yung issue na baka pwede na tayo magka-baby? Well, that's a time na pwede mo na siyang i-bombard ng mga questions. Why not? Bakit hindi pa rin? Bakit ganito? Or maybe i-assess nyo rin kung nasa na ba kayo, kaya nyo na ba talaga? Bea, magkano na ba ang pagpapaanak ngayon? Sa mga private hospitals, mahal na eh. Mahal. Kasi nung panahon ko, mas mahal na. Mahina na 100, di ba? Ang alam ko kasi, nung si AJ noon, it was 2007, sabihin na natin parang kinaya pa ng 50 plus, okay? 50 plus. And then 3 years after, si Athena ay lumabas, para na tumalon na agad din sa 80, di ba? Same hospital, same ano. Tapos si Axel, 5 years after Athena, para nasa, yun nga, sumampa na sa 100. Ano pa ngayon? Oo. Diba? Tapos with all these protocols pa, additional pa kasi yung, alam mo yon, yung dahil sa COVID protocols, diba? May mga extra charges here and there, extra requirements here and there. So madami kailangan asikasuhin. At wag niyong iisipin na ako yung ako yung isa sa mga magulang na meron pang parang live coverage yung panganganak ng No. Ito yung practical lang talaga. Yung iba kasi naka-document pa, manually. Meron kasi yung para naka-video pa, na ang mahal. Well, it's an expensive a choice na lang 'yan ng parents, pero hindi, ito yung normal lang na delivery na hindi mo makikita mo na yung baby kapag ganun. Basic lang. Ganun na yung kamahal. Baka may issue rin si David pagdating sa ganyan. Ito sabi ni Van de Graaf Leone, having a child is a lot of work, financially, physically, and emotionally. Enjoy nyo muna isa't isa. Ilato-lato mo muna si Mr. Van de Graaf you don't have to do that, boy. Yeah. Jaiseline May 15. Ay, adobo daw yung ulam ni Jaiseline. Maraming salamat for sharing that. Pero eto si Renny Boy. Si Renny Boy may input. Sabi ni Renny Boy, baliktad kami niyan. Ako gustong-gusto ko na po magka-baby. Sarap kaya yung may nagtatatakbo sa loob ng bahay. Renny Boy, yun, akala mo ba yun lang yon, yung may nagtatatakbo sa bahay, masaya na? Uy, Renny Boy, bumili ka na lang laruan na de baterya, yung takbo, yung parang asong yung tapos pagka nakabangga siyang gano'n na atras, tapos pupunta yung direction, pag nabangga ulit, atras na gano'n. Kung akala mo takbo-takbo lang, ang cute-cute lang, kumakain yan. Pinapaliguan yan, nagsisipilyo yan, ay nako, may mga injection, may mga vitamins na kailangan, syempre may mga immunization na kailangan. Hindi lang basta natutuwa ka lang sa bata, ha? Oo, at bukod doon, Renny Boy, yung mga yan, naninira ng gamit yan, Renny. Walang sinasanto. Yung mga yan. Okay? Yung mamahaling mong TV, kung meron man, ay sisipain. Wala silang pake dyan. Uy, si Katie Lazaga sabi niyo, siguro po, kaya biglang nagbago ang desisyon ni Mylene, kaya gusto niya magka-baby, kasi nagkaroon na siya ng pagdududa sa asawa niya na maka-apekto sa kanilang mag-asawa. Kasi di masasabi yan ni Mylene o di niya matatanong kung di siya nakakita kay David ng kakaiba. Ganun daw yun. Sabi naman ni Gail Enriquez, dapat hindi na lang kayo nagpakasal if travel body lang ang gusto ni David. Di ba meron? Totoo rin naman yung puntong yon. Kung travel body lang at
bakit pa kayo nagpakasal agad? 'Di ba? Ang Agad, dami-dami yes. namang Bea. Meron yata yung may mga nag-organize sa mga travel na ganyan, 'di ba? Baka makakilala ka pa ng iba doon na Wow! pwedeng Yun agad. on the same length. Hindi, kung hindi siya nagpakasal, kung Pero, travel buddy lang ang gusto nitong oo. si David. Oo. Pero eto sabi ni Hero Daniel, tara part 2 na. Nagmamadali si Hero Hero. naman, ang sarap pa ng kwentuhan naman namin dito. Ano pa rin minsan eh. Talaga, Yeah. Hindi namin Pero alam mo, malaman. ito, may sinabi si Coy Del Pilar. Sabi, Ang sabi? baka pagka ready na sila na magkaanak, saka naman hindi pa ibibigay si baby. Yan. Meron din mga ganon. Pwede, pero God's time hopefully talaga. not. Oo, kasi ngayon to be fair with Mylene and David, parehas naman silang may consent ng isa't isa na magka-travel muna tayo. Yes, Sure. they make love. 'Di ba nagme-make love sila pero sabi niya we keep it safe. Ayaw pa kasi namin Both of makabuo. Both Oo. sides. Oo, both sides. So may consent na, sige, safe pa rin kahit mag-asawa na tayo, wala mo nang buntisan. Ayan, pero sabi nga nitong si Koy, baka naman pag dumating yung panahon na gusto nyo na, tsaka naman hindi maibigay. Hopefully, wag naman. Kaya naman, #Dear MOR Capacity. Kaya pa ba mga kapamilya, mga kamorkata, ang ating usapan para sa second part? Kayang-kaya yan. Kaya i-share ang ating live stream for today. Kasama nyo nga po kami. Ako po si DJ Popoy. That's my Guapopoy. And of course, Gorgeous V, Bea Bells. Dear MOR, ang mga kwento ng puso mo. Popoy at Bea, hindi ko muna pinilit kay David yung gusto kong mangyari. Pinalipas ko muna ang ilang linggo bago ko ulit tinanong si David about sa possibility of having a child. In fairness naman kay David, pumayag na rin siya sa gusto ko. Medyo na-off lang ako nung sinabi niya sa akin na wag daw akong masyadong umasa na may mabubuo kami agad. Ang weird, diba? I mean, pwede mo naman kasing sabihin yon in a very positive way. Yung dating kasi, parang sure na sure siya na walang mangyayari kahit anong gawin namin. At dito na nga ako medyo kinutuban, Popoy at Bea. Something is definitely going on. David was cooperative naman. Kapag naglalambing ako sa kanya, pumapayag naman ito. Problema nga lang is kahit ilang beses naming itry, hindi kami nakakabuo. At bilang gusto ko munang malaman kung ako ba ang may problema, nagpa-check na ako sa doktor ko. Paglabas ng resulta, nalaman ko na I am healthy and very much capable. Popoy at Bea, balen na kay David ang bola. When I asked him if he would be willing to take the test, talagang nagalit ito sa akin. Bakit ko daw ba pinupush? Di ba daw ba may pangako kami sa isa't isa? Popoy at Bea, nagulat pa nga ako kasi may pa-walkout pa itong si David. Hindi kami nagpansinan for a couple of days. Hindi muna kami nagtabi sa pagtulog. At kahit na nga hindi kami nagpapansinan, hindi ko pa rin maalis sa utak ko na may tinatago sa akin itong asawa ko. And I need to know what it is. Lumipas pa ang ilang araw, I confronted David. Nilabas ko ang lahat ng saloobin ko sa kanya. At dito na nga lumabas ang totoo, Popoy at Bea. David is infertile. Matagal na raw niyang alam. Hindi lang daw niya sinasabi sa akin kasi alam daw niyang hihiwalayan ko siya. Akala daw niya ay hindi ko na ito hahanapin because of our lifestyle. Nagulat talaga ako, Popoy at Bea. Galit ako, pero hindi dahil sa hindi siya capable. Galit ako kasi naglihim siya sa akin. Ako naman ang nag-walk out that time. Umalis ako sa bahay namin at nakitira muna sa bahay ng brother ko sa Quezon City.
Hindi ko kayang harapin si David. He lied to me, Popoy at Bea. At ang daming ways ngayon para makapag-conceive kami. Pero to just outright lie and umasa na hindi ko nagugustuhin ang magkaanak dahil sa lifestyle namin, mali yun. Sobrang mali. Popoy at Bea, sinabi ko sa brother ko ang lahat and he's telling me na iwanan ko na si David. I'm not sure pa kung yun ang tamang gawin. Medyo naguguluhan pa kasi ako. Popoy at Bea, ano ba ang magandang gawin? Dapat ko nga bang iwan si David? What will be my next move? Sana ay matulungan niyo ako. Maasang makakahanap ng sagot, Mylene. Umiyak gabi-gabi, walang tinig na naririnig. Nakikipaglaban sa tikmaan, natalunan. Hanggang kailan talo na, pagod na. Akala ko ika'y sa akin pa, pero hindi na pala. Wala na nga ba talaga? Naglalagala sa kadiliman, naliligaw, nalilito. Ano nga ba ako sa'yo? Sino nga ba ako sa'yo? Dito sa aking pagkakahimlay, sa dibdib ko ay parang may nakadagan. Walang kasing lungkot, walang kasing sakit. Gusto ko nang bumitaw, ngunit ayaw pa ng puso. Gusto ko nang bumitaw, may pag-asa pa siguro. Kalaban ng sarili, sino bang dapat pumili? Sino nga ba, ako ba o ikaw? Gusto ko nang bumitaw. Kung kalungkutan kong kaligayahan mo, kung pagkatapos ko'y paglaya mo, kung ang sugat sa puso kong
Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Mga kapamilya, oras na natin 2 minutes before 2 p.m. At eto na nga po, no, ang medyo sensitibong topic din na mapag-uusapan natin dito sa Dear MOR ngayong Monday na ito. Ayan, kaya naman pala, yun ang dahilan ni David. Walang third party, walang ibang kinalolokohan, hindi kung anumang issue. This is a serious issue of serious problem of sterility o yung infertility, 'di ba, na tinatawag, yung walang kakayahan na makabuo itong si David ng baby with Mylene. And it's a serious problem, Bea, lalong-lalo na at umaasa ka na bubuo nga kayo ng pamilya. What's your take, Bea? Ganito, for David, mga kamorkada, it's understandable na yung fear ni David nandun. Yung fear na sabihin dun sa partner mo na hindi ka capable of bearing a child. Kasi, lalo na sa mga lalaki, I don't know po yan, pero I feel like, lalo na sa mga kilala kong mga lalaki, I feel like it's a very big deal for them kasi nakakaapak nakakaapak ng pagkalalaki, ng ego nila, and yung alam mo yun, yung parang pagiging lalaki nga nila, yung hindi nila kayang magkaroon ng isang anak. It's a very big deal for them. Kaya kapag nalaman nila na baog sila, generally speaking, yung mga lalaki talaga, they see this as napakalaking napakalaking sa dulo ng dila ko pagbaba sa kanilang pagkalalaki. Oo, yeah. Parang gano'n. Oo, yes. Parang kapintasan, malaking kapintasan para sa kanila. Yung pag nalaman nilang baog sila. Kaya naiintindihan natin syempre yung fear ni David na aminin niya sa partner niya. Kaya pala defensive siya kanina, no? Oo, diba defensive siya? Thinking na baka nga iwan siya ng asawa niya. Kasi kung ilalagay ko ang sitwasyon ko kay David and Popoy at nalaman ko na na hindi rin ako makakapag-bear ng child na nasa akin yung problema, kahit ako ganun din ako, matatakot din ako, masasaktan din ako. So understandable yon. Pero eto na nga mga kamorkada, kahit na natatakot tayo, kailangan yung tanggapin na it's our responsibility to let our partner know that. Kasi it's a very important thing, lalo na kapag pangarap nyo or pangarap niya na magkaroon ng isang pamilya. 'Di ba? It's the same as parang, malaking yung pagsisinungaling mo, para ka na rin kasing level yan ng pag-cheat mo. I mean, magkaiba sila ng sitwasyon, pero yung level of yung density or bigat ng pagkakasala, ganun kasi yun. Kasi yung naramdaman ni Mylene, David, she felt betrayed. 'Di ba? Kasi it's a big thing about you pero hindi mo pinaalam sa kanya. Hindi mo pa naman alam ano yung mararamdaman ni Eileen, kung iiwan ka ba niya o hindi. And eto, sad to say mga kamorkada, pag may sinabi tayong ganitong bagay sa partner natin, wala tayong magagawa kung ano magiging reaction nila. Ang kakapitan na lang natin is kung gaano nila tayo kamahal. At dito na nga tayo pupunta kay Mylene, Popoy. Mylene, gaano mo ba kamahal etong si David? Minahal mo lang ba siya dahil thinking na mabibigyan kanya ng anak? Yun lang ba yung parang bagay na minahal mo sa kanya at factor kung bakit mo siya pinakasalan? Kasi I don't think, ako for me personally, pag sa akin nangyari yan, Popoy, I don't think magiging grounds to or this is enough para hiwalayan ko yung tao, para iwan ko yung tao, dahil hindi ko naman siya minahal para sa sperm cells niya. Alam mo yung minahal ko siya para sa buong pagkatao niya, para sa pagmamahal na binigay niya sa akin, at para sa kaligayahan na nararamdaman ko kapag kasama ko siya. Yung safety, kapag kasama ko siya,
all those many things pa na too many to explain pa, too many to enumerate and list. At hindi lang dahil dun sa capability niya na nabigyan ako ng anak. Kaya Mylene, huwag ka masyadong makikinig sa mga chika ng ibang tao gaya ng chika ng kapatid mo, ng brother mo. Ang tanungin mo yung sarili mo, gaano mo ba kamahal si David? At matutuwa ka ba, ikaliligaya mo ba pag iniwan mo yung taong to na hindi ka kayang bigyan ng anak? Yun ba ang makakaresolba ng kalungkutang nararamdaman mo o yung galit mo? You have so many questions to ask yourself, Mylene, and ask yourself, nobody else. Kasi ikaw ang asawa ni David at kayong dalawa ang nasa loob ng marriage, walang iba. O yun lang muna. Okay. Ayan okay, para sa akin naman, Mylene, it's a matter of talking to the right people, 'di ba, during this difficult time para sa inyong para sa inyong marriage ni David. Unang-una, sabi mo ay cooperative naman si David. Cooperative enough na hanggang nalaman mo na nga na siya pala ay sterile o yung infertile o hindi makakabuo. Ayan. At thank you. Ayan, at sumulat ka sa amin dito sa Dear MOR, hindi para apakan yung pagkalalaki ng ng asawa mo, dahil naniniwala ka na meron kami may tutulong sa iyo. So we thank you for that. Ayan, so balik tayo dun sa sinasabi ko, it's just a matter of talking to the right people. Ayan, alam mo, malaki ang papel na tayo ay kumausap sa ating pamilya, lalo na kung tayo ay nalilito sa ating pinakamalapit na kaibigan, humingi ng mga payo. Ayan, pero ang problema kasi ng asawa mong si David, na mahal mo, maari nagsinungaling sa iyo sa pagiging infertile niya, it's a health issue. 'Di ba? It's a health issue para kay David. Sabi mo kumakausap na kayo ng doktor. Diba? You should have asked your doctor also kung cooperative naman din itong si David, meron po bang mga paraan? Ayan. Kasi baka meron kasing paraan para makabuo, makapag-conceive pa rin kayong dalawa nitong si David. Baka merong procedure, diba? Minor or a major procedure. Or kanina sabi ko, alam ko meron namang paraan dito, meron yung artificial insemination, 'di ba? At alam mo merong paraan, 'di ba? It's just a matter of kaya para sa akin yung travel nyo, 'di ba, may expenses 'yan. 'Di ba? May expenses 'yan. You have to explain to David na lalabas tayo, mag-unwind tayo, unwind. Siguro kaya yun ang hilig ni David is because he loves your company, 'di ba? At talagang mahal ka niya as his wife. Sana nandun ka rin sa tabi ni David, dahil trial ito, hindi lang sa marriage ninyo. Trial to sa kanya, 'di ba? Sa personal level, 'di ba? At minahal mo at pumayag ka mapakasal sa kanya. Ano yung pangakuan ninyo? Through thick and thin, 'di ba? In sickness and in health, 'di ba? To love and to hold. 'Di ba? Balikan mo yung andun yung sa kalusugan, and it's a health issue for David. Yes, hindi siya nangihina. Yes, hindi siya may sakit na bedridden. No. 'Di ba? Ang health issue niya sa kanyang kalusugan ay yung hindi mababang sperm count, maybe, 'di ba? O hindi niya kaya mag-conceive ng baby. Pero sa makabagong panahon, meron ng mga pamamaraan, Mylene. 'Di ba? You just have to talk some more sa mga sa mga health provider ninyo. Oo, sa doktor ninyo, mga espesyalista. Ano po ang pwede namin gawin? You cut down. Unang-una ako maipapayo ko na lang sa inyo is to cut down yung mga travel expenses ninyo. At ilipat yon, di ba? Yes, ilipat nyo yun. Sandali, kailangan natin to para sa pagpapagamot mo, David. Dahil mas maganda, yes, yung pagta-travel natin, it will give us happy memories to cherish hanggang sa pagtanda natin. But this is itong papasukin natin, it's not just travel. This is a journey, 'di ba? This is a life journey. And you have to be there not only financially, you have to be there emotionally and spiritually for your husband.
'Di ba mahirap ito para sa kanya. 'Di ba? Kailangan nandun ka, hindi yung pag-alis mo, hindi yung pagsisinungaling niya ang focus mo rito. Cooperative siya. Kung gusto niyang gumaling, gusto niyang makabuo rin naman pala kayo, 'di ba? Nahihiya lang talaga siya. Okay? Ilagay mo na 'yon kasi para sa aming mga lalaki, tama si Bea kanina. Nakakahiya, 'di ba, na hindi ka na hindi ka makakabuo ganyan kasi kantsawan 'yan. It's a big deal lalo na sa ating dito sa Pilipinas, 'di ba? It's really a big deal na hindi makabuo-buo ng pero hindi 'yan kapansanan. Okay, hindi 'yan kapansanan lalo at meron naman palang mga paraan, 'di ba? Kung kakausap ka lang ng mga tamang tao. 'Di ba? Kasi kapag ang sasabihin mo lang sa isang ordinaryong kaibigan, katulad ko, halimbawa DJ ako na wala namang background sa anong tawag mo diyan, Bea, sa nursing, sa pagdodoktor, sa medical field, 'di ba? Hindi, galing ako sa galing ako sa pamilya na ganoon nasa medical field. Salamat, alam ko 'yun, pero para doon sa iba, 'di ba, sa tindera sa yung asawa ko hindi makabuo, baog. Ano bang gagawin ko? Pagka doon natural, sabi, iwan mo na. Ay, ganun na lang. Pero kapag meron, 'di ba, kapag ang kinausap mo rito, yung mga alam kung ano yung paraan doon, yun, maituturo ka sa tamang direksyon. Oo. At saka you be careful din. Tama yung sinabi ni Popoy. You pick the people na you're going to talk to. Hindi yung kasi, or kahit na ba sa mga kamag-anak, piliin mo din yung kakausapin mo doon. Kasi itong si David, insecurity niya yan, obviously. And as much as possible, let's keep it sa closer inner circle natin. Wag na mabilis makarating ang mga balita. So imagine mo na lang ano pa ang mas lalong mararamdaman ni David na nalaman mo na nga yung sekreto niya, tapos nalaman pa ng maraming tao na malalapit din sa iyo, tapos magtatanong, "Uy, Dave, balita ako ganito ganyan." O imagine, mas lalo pa. Baba pala sperm count mo. Yung iba, alam mo, Bea, yung iba kung magtanong, ako nasasaktan ako kasi meron akong isang kakilala na finally, nakabuo rin naman sila ng misis niya. Isang kakilala ko na halos kasukat ko, kasing katawan ko, na ang tagal na rin may asawa, sila pa rin naman. Pero alam ko na meron siyang ganun. Pero meron daw talaga mga ibang mga tao kung magtanong, okay na ba sperm count mo? Kailan kayo makakabuo? Wag, you don't do that. Diba? It's too personal. It's too personal para tanungin dun sa tao, ano bang problema? Lalo, kung siya mag-open up sa'yo, well then, sige. 'Di ba, magtanong ka. Pero kapag dahil lang alam mo, entitled ka na magtanong, 'di ba, na chismis lang sa'yo, hindi ka pa rin makabuo? Buo na kayo. No, it's not that easy para sa iba. Meron sila mga medical conditions. Huwag kayong babase sa itsura lang ng tao. Matikas naman, gwapo naman, sayang ang lahi. Yung iba ganyan pa yung mga kantsaw. Sayang naman lahi mo. Gagawin mo, tatangkad. Ito ang misconception, Popoy, no? Kapag feeling nila hindi nakakabuo, kahit na alam mo yun, mukha namang healthy, ay mahina sa kama. O kaya, yung performance, yung performance kulang, yung mga ganyan. Yun yung mga misconception ng mga tao. At para dun sa mga kamarkada natin siya, na hindi naman nakaka-relate dito sa story ni na wala namang issue when it comes to the marriage and having a kid, eto ang dapat yung kuning lesson dito, no? Yung pagiging yung mga yung mga tanong nyo na hindi dapat tinatanong. Ito recently kaka-post lang ni Pia Wurtzbach, 'di ba? Na ang dami nagtatanong, kailan kayo magkaka-baby, ganyan yada. At in-address niya 'yon na this is something personal and it's hindi siya pwedeng i-level dun sa, "Uy, kamusta ka na?" Hindi siya ganong klaseng tanong 'di ba? Hindi siya pwedeng ganong saan ka maggagala next month? Hindi yan ka-level na ganon. Uwi ka ba ng Pilipinas next month? Di ba hindi yan level? Kailan ka ba buntis ka na ba next month? It's too personal. Ano ba? Huwag ganon. Wag kayong magtatanong sa mga bagong kasal o di naman kaya sa mga matagal ng kasal, kailan kayo magbe-baby. I know curious kayo, but control your thoughts. Dahil kung meron silang planong mag-baby or something like that, malalaman mo naman dahil ipopost naman nila na, we're pregnant, we're ganito, ganyan. Mag-antay ka lang, utang na loob. Kaya, itikom nyo po yung mga bibig ninyo, mga amorkada. Kasi alam mo minsan, Popoy, bakit?
bakit? Wala kasi silang maisip na tanong or parang topic para ma-open up Correct. yung kwentuhan. At yun yung napili dun sa sa roll call ng mga tanong. Pwede ba? Tanggalin niyo yun sa listahan ng pang-open up or Yes. icebreaker ng conversation. Kasi it's a Alam very mo, ang personal thing. alam mo, ang naiisip ko medyo ka-level niyan na nakaka-offend, na tanong na kailan ba kayo magkakaanak, kailan kayo mabubuntis. Ito hindi naman na pagtatanong, 'di ba? Ito ay statement. Ang taba-taba mo. Ganyan, that's too personal. That's too para sa akin napaka-intrusive naman 'yan. Hindi mo ba ako tinanong na baka kaya ako tumataba ng ganito because I'm under some kind of medication na nag-gain ako ng weight? 'Di ba? Mahina naman akong kumain and I'm sick. Anong gagawin mo kapag sinabi nung kaibigan mo na ang tagal mo nakita, ang taba-taba mo. Pagka sinagot sa'yo, I have a disease, I have a deadly disease na nagpapataba sa akin ng ganito. What would you do? 'Di ba? Ano ang gagawin mo? The same thing na nangyari dito. Bakit hindi pa kayo magkaanak? Ba't hindi pa kayo? Ang tagal naman. Pare, baug ako. O, sige. Paano mo sasagutin ngayon yung ganong conversation? Anong input na meron ka? Pare, baug ako. Pwede kami anong tawag mo rito? Artificial insemination. Kailangan ko ng ganitong halaga. May maitutulong ka ba? Sagot. Diba? Kaya mo? Kaya mong sagutin? Hindi. Huwag niyong i-assume na lahat ng tao ay perfectly fine ang pangangatawan. Pare-parehas na pag may nangyari magkakaanak. Diba? Huwag niyong i-assume yung mga ganung mga bagay. Ikom niyo po yung mga bibig ninyo. Lalo na po. Basa muna tayo. Basa muna tayo. Sabi ni... Ay, oo. Sa mga tito at tita na... Tita, tingnan nyo na lang yung mukha mismo naman namin. Kumusta ba? Ay, naku, ang ganda pa rin ng pamangkin ko. Ang gwapo pa rin ng pamangkin ko. Hindi yung, ay, may baby na kayo. Wala pa rin. Ano ba yan? Ano? Tito, tita, opo, mas matanda po kayo sa amin, pero hindi po yun lisensya para, alam mo yun, magbigay o magtanong ng mga napakasensitibong tanong. Correct. Sige. Ito, Sergio Gonzalez, sabi niya, mali na naglihim si David. Oo, andun na tayo. Pero unawain din natin siya. Sabi nga ni Bea, kahit ganun kadaling aminin ang sitwasyon niya, yung tipong parang gusto niya na lang magpalamon sa lupa sa hirap. Yan, totoo yan, mahirap po talaga kasing tanggapin yung katotohanan. Yes, it may be, it's the truth, okay? Wala nang iba pang explanation. It's the truth. Bakit ko hindi sinabi sa'yo? Kasi nahihiya ako. Diba? Kasi ang tingin mo sa akin, ako yung mapapang asawa mo, na bubuo tayo ng masayang pamilya. 'Di ba? Ang buong akala mo malusog ako. Nagsinungaling ako dahil gusto ko mapasa akin ka para ikaw na dahil masaya ka sa akin, ganun din naman ako sa iyo. Ayan, pero hindi ko alam kung kakayanin mo itong katotohanan na alam ko na meron akong health issue at ako nga ay paog. 'Di ba? Yes, mali 'yon na naglihim siya. Pero 'di ba? There is more to being just baog. 'Di ba, sa pagpapakasal 'di ba? Hindi lang 'yun hindi lang yung makakabuo ka ba, 'di ba? Maanakan mo ba ako, 'di ba? Hindi naman, we're not as cheap. I don't believe, Mylene, you are yung ganun lang maanakan mo ba ako, mabibigyan mo ba ako? Wag naman ganun, 'di ba? Pero sabi ko nga, balik tayo kanina, merong mga paraan. Eto si Julius Escanilla, sabi niya, ang pinakamali lang ni Kuya David ay naglihim siya. Siguro ate, pag-isipan mo ng maayos. Kasi nasa sayo pa rin ang pinakadesisyon kung talagang mahal mo si Kuya, ayusin nyo. Malay natin, ang iba nga, 10 years, 20 years, biniyayaan pa rin. Tiwala lang kay God. Basta sa Diyos, may himala. Isa pa yan, boy. Hindi kaya yung artificial insemination, yung medical ways. There's always there's always a miracle. At ang daming mga nagpapatotoo sa ganyan, yung nag-give up na sila, akala nila hindi sila magkakaroon ng anak talaga. Pero eventually, 'di ba, in God's time, na dahil nagpatuloy lang silang magdasal, pinagbigyan. And it's true. Miracles do happen. Alam mo, magandang punto tong sinabi rin ni Kevin Binuya, ha. Pwede naman kayong mag-adopt din ng bata. Ayan, pwede naman yan for adoption, Pero kung legalidad ang pag-uusapan, sorry,
ang pagkabaog o yung sterility or infertility ay hindi grounds for annulment. Ayun, hindi po siya pwedeng magpapa-annul ka dahil hindi kayo magkaanak. Ayan, iba kasi yung sterility rin sa impotency. Ayan, iba naman po talaga 'yon. Ang impotence ay hindi kawalan ng kakayahan ng lalaki para sa mas matagal na erection. Kaya hindi makabuo ng bata. Sterility, yan nga, may low sperm count, merong something na medyo mas technical pang mga term, ganun yun. Ang impotency is grounds, pero hindi ang infertility. Thank you. Yun yung sinasabi rin ng isa nating listener. Nagre-research Kevin. Thank you. Ayan. Saan pa? Marami pa dyan, babe. Si KD Lazaga. Sige, ulubos-lubosin natin si KD Lazaga dahil matagal na namang mawawala to. Minsan, dapat malalim yung pinagsamahan mo nung taong pagtatanungan mo kasi minsan yung taong pinagtatanungan mo, di maalam, ikaw na pala ang topic nila. Mamili ng pagkakatiwalaan upang di ka masiraan at masaktan. And that is so true. Sabi ni Marvin Bulandan, Popoy and Bea, nakarinig ako ng ganitong sitwasyon sa dati kong katrabaho sa ibang lahi dito sa, saan ba ang BH? Bahrain? Ayan, sabi niya, sabi ni Marvin Bulandan, naawa ako dahil nag-divorce sila at nakatanggap pa siya ng mga masasakit na salita mula sa pamilya nung babae. Yan. O kahit sa ibang lahi, hindi lang naman sa atin dito sa Pilipinas nangyayari yung ganyan. Pero sa kanila may diborsyo, 'di ba? Ganun din. It's the same thing. Kaya mag-iingat tayo. Ako, Bea, naintindihan ko si Maylene for telling the situation sa kanyang kapatid. 'Di ba? Sabi niya sa kanyang kuya. Dahil siguro sa pagkagulat at feeling niya siya ay pinagtaguan ng sikreto nitong si David. Pero alam niyo, meron talagang mga pag-uusap na dapat manatili sa inyong dalawang mag-asawa na lamang. Ayan, pero naiintindihan ko yung bugso ng damdamin. You can always go back to your kuya, 'di ba? At sabi mo, kuya, sorry. Talagang kasi nalilito ka ngayon, Maylene. Wala ka mapagsabihan doon sa katotohanan na nalaman mo. Pero the best person na dapat mo makausap sa ngayon for your next step is not your kuya. It's not even Popoy or Bea. It is David. 'Di ba? Kasi yun yung tinatanong mo, ano na ba ang next step ko? 'Di ba? Ano ba ang next step nyo ni David? And 'di ba? You pray. You pray para sa mas magandang resulta. Ayan, hopefully ay makabuo kayo, Maylene. And David, alam natin talagang ang mga katotohanan, Bea, nakakagulat yan. Kahit na mahal mo yung tao, magagalit ka, maiinis ka, sasamaan loob mo, makakagawa ka rin ng mali. But at the end of the day, you just have to talk to that person also. 'Di ba? You really have to talk to that person since kayong dalawa yun nasa loob ng relationship na yan. At kayo rin ang may kapangyarihan na magbigay ng solusyon sa health issue ni David. Ayan. Meron ka pa bang babasahin, Poy? Ang dami pa, pero ayoko na. Hindi, joke lang. Hindi. Ayun. Ganun din yung mga sinasabi nila Norton Valerio. Sabi niya, actually, nasa sayo yan. Decision mo yun. Oo, may nagawa man siyang kasalanan sa'yo kasi nilihim sa'yo bago kayo nakasal. Pero may choice ka naman na mag-ampun din ng anak. Ayan, ano to? Okay. Nalaman mo lang naman kasi yun, ginawa sa yung lihim na pag-uusapan. Yan, medyo malabo yung anong yan. Pero, di ba, kung lahat ng mga medical, anong tawag mo rin, treatment ay mag-fail, di ba? Pwede naman kayong, siguro kung gusto niyo talaga magkaanak, ay mag-adopt, di ba, ng mga bata, di ba, bilang sarili ninyo and raise them bilang sarili ninyong anak. Wala namang masama ron. Sa true.
Ayan. Kaya maraming salamat, Mylene, for sharing your story, for being brave. Brave enough to share your story. Pero again, ulitin ko yung sabi ni Popoy, we appreciate you sending a letter to us and asking for our help and opinions sa mga kamarkada. Pero sana kausapin mo na si David dahil kayong dalawa ang tanging makakaresolva talaga ng kinakaharap niyong challenge bilang mag-asawa. For your next step, we wish you good luck. Okay. Ayan. Thank you, Mylene and David. 22 minutes makalipas ng 2:00 ng hapon, mga kapamilya. Maraming salamat din po sa lahat ng mga nagpa-stars, nagpa-super sticker, nagpa-super chat. Bukas ulitin natin ang ating pagsasama-sama dito sa Dear MOR. Ako po si DJ Popoy. That's my Guapopoy. At ako naman po, Gorgeous B, Bea Bells. At ang lagi natin paalaala, you stay safe, stay healthy, at kahit anong mangyari, mga family, you stay in love and stay happy.